Okay, kumusta sa'yo? Yung material na binigay mo ngayon, mabigat. Talagang seryosong usapan to. Papasukin natin yung isa sa mga pinakamatandang tanong sa teolohiya. Paano nagkakasundo ang free will at yung ideyang alam na ng Diyos ang lahat? Oh, Kasi parang di ba kung alam na niya kung ano ang pipiliin ko, malaya pa ba talaga ako? Yan yung paradox na sinusubukang sagutin ng source material mo. eksakto. At hindi lang basta sinasagot, no? Binibigyan niya ng isang napaka-espesifikong framework. Ang sentral na tanong na tinutugunan nito ay kung ang lahat, mula sa pagbagsak ni Adan hanggang sa pagpapako sa krus, ay bahagi na ng plano, nasaan doon yung tunay na pagpili ng nilalang? Yon ang susubukan nating himayin. Sige, simulan natin sa pinaka-basic. Agad-agad, may matapang na statement yung teksto. Bago pa man likain ang mundo, alam na daw ng Diyos na may mga magkakasala. Oo. Partikular na binanggit dito, si Helhelna, para lang malinaw sa'yo, yun yung pangalan na ginagamit ng source para kay Lucifer bago siya bumagsak at si Adan. Tama. Dahil alam na niya to, itinakda na raw ng niya ang krus bilang bahagi ng kanyang plano. At dito agad pumapasok yung unang layer ng argumento. Iginigiit ng teksto na ang pag-alam o foreknowledge ay hindi katumbas ng pagiging sanhi or causation. Ah, okay. Oo, alam niyang magkakasala si Adan, pero hindi raw ibig sabihin na ang Diyos ang nag-set up sa kanya para magkasala. Pinaghihiwalay ng source yung dalawang konsepto na yan. So, knowing versus causing. Yun, ang sabi, pinapahintulutan lang ng Diyos ang mga pagsubok na alam niyang kaya ng isang nilalang. Pero yung huling desisyon, yung mismong pagpili na sumuway ay nananatiling 100% sa kamay ng nilalang. Okay, gets ko yung distinction, pero aminin natin, para sa maraming tao, napakanipis ng linyang yan, no? Oo naman. Kung ikaw ang all-powerful na lumikha sa isang tao at alam mo na sa huli pipiliin niya ang isang bagay na magdudulot ng kapahamakan, hindi ba't parang ikaw na rin ang may gawa nun? Paano sinasabi ng source yung very human objection na yan? Tinutugunan niya yan gamit ang halimbawa ni Judas. Ah, si Judas. Ang tanong, kung alam ng Diyos na ipagkakakinulo siya ni Judas, ba't pa siya nilikha? Ang sagot ng teksto ay ginagamit ng Diyos ang mga malayang pagpili ng mga tao kahit pa yung mga maling pagpili para isakatuparan ang isang mas malaking plano. Okay. Sa kaso ni Judas, kailangan ng pagtataksil niya para matupad yung propesya ng krus. Pero, at ito yung mahalagang detalye. Ano yun? Kung sakaling pinili ni Judas na huwag magtaksil, yung plano ng Diyos ay hindi masisira. Maglalagay lang daw ang Diyos ng ibang tao sa posisyon na yon na gagawin yung pagpiling yon. So parang casting call para sa role ng traidor at si Judas yung nag-audition at nanalo kasi yun ang pinili niya. Magandang analogy yan. Yung nga, ang punto ng teksto, ang responsibilidad ay nananatili sa gumawa ng kilos. Ginamit man ng Diyos yung kilos para sa kanyang plano, si Judas pa rin ang nagkasala ng pagtataksil. Hindi siya puppet. Isa siyang ahente na ang kilos ay na-incorporate sa isang mas malaking disenyo. Okay, so God uses our choices but doesn't cause them. Gets ko yan para sa mga maling pagpili. Pero dito ko medyo naguguluhan. The text then takes this huge leap. Ah, eto na. Sinasabi nito na yung ating free will mismo ay parang hindi kumpleto. At ipinapakilala nito yung krus hindi lang bilang solusyon sa kasalanan, kundi bilang mekanismo para gawing ganap o kumpleto ang ating kalooban. That's a much bigger claim. Paano daw yan gumagana? Dito talaga nagiging unique yung argumento ng source na to. Ang premise niya ay ito. Anumang nilikha na hindi perfecto, kung bibigyan ng sapat na panahon at ilalagay sa tamang sitwasyon, ay tiyak na magkakasala. So may likas na kahinaan? Ganon? Meron daw. At ang krus, ayon sa teksto, ay isang paraan para gawing perfecto yung kalooban ng isang nilalang bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong magkasala. Sandali, teka. That's a wild idea. So the text is saying na yung cross acts like a spiritual shortcut to perfection. Isang paraan para makumpleto yung test bago pa ito maibigay ng buo. In a way, oo. Masok sa kwarto? How does the text justify this? Justify is a good word.
Ang paliwanag niya ay nakasentro sa kung ano yung sukdula ng pagsunod para sa Diyos. Ayon sa teksto, ang pinakamataas na antas ng pagsunod ay yung kahandaang ialay ang sariling buhay dahil sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay. Kapag ang isang nilalang ay umabot sa puntong handa siyang mamatay para sa prinsipyong yon, itinuturing na ng Diyos na kumpleto o ganap na ang kanyang pagsunod. Teka, paano yan kumukonekta sa isang taong tulad ni Adan na hindi naman inutusang mamatay sa krus? Parang hindi ko pa rin makuha yung logic. Kasi yung punto ng teksto ay hindi tungkol sa literal na physical na kamatayan. Ah, okay. Binibigyang diin nito na ang pisikal na kamatayan ay halos walang halaga sa Diyos dahil kaya niyang buhayin muli ang sinuman. Ang mahalaga ay yung pagpili na magmahal at sumunod hanggang sa huling hantungan. At ang krus ang nagsisilbing pinakadakilang ehemplo at pinagmumulan ng ganitong uri ng pag-ibig. At dito pumapasok yung susunod na ideya. Hindi raw tayo likas na marunong magmahal sa ganitong paraan. Ah, so hindi ito isang bagay na kaya nating gawin ng kusa. Kailangan may template tayo at yung template na yun ay ang krus. Eksakto. Ang sabi sa teksto, ang mga nilalang ay walang likas na pag-ibig. Parang empty vessels tayo. Okay, empty vessels. Ang krus ang pinakamalakas na pruweba at pagpaparamdam ng pag-ibig na yon. At sa pagtanggap sa pag-ibig na ipinakita sa krus, doon lang tayo nagkakaroon ng kakayahang magmahal pabalik sa paraang gusto ng Diyos. Yung pag-ibig na handang mag-alay ng buhay. Ito yung tulay mula sa hindi ganap na kalooban patungo sa ganap na kalooban. Okay, malinaw na yung mekanismo. Mayroong alok ng biyaya na isinasagisag ng krus na siyang nagbibigay daan para maging perpekto ang ating pagpili. Pero heto ang malaking pero. Kung nandyan na pala ang solusyon, ba't hindi lahat tumatanggap nito? Bakit mayroon pa ring kasalanan? Bakit may tumatanggi? At dyan bumabalik ang lahat sa konsepto ng malayang kalooban. Malinaw na sinasabi ng source, ang biyaya ng Diyos ay maaring tanggihan. Ah, yun pala yun. Ito yung pinaka-core ng free will. Kahit na ipinakita na sa'yo ang sukdulang pag-ibig sa krus, nasa sa'yo pa rin ang desisyon kung tatanggapin mo to o hindi. Gets. Kaya ang pinaka-critical na tanong daw ay hindi kung nagkasala ka ba o hindi, kundi kung sa harap ng biyaya, ano ang pinili mo? Tinanggap mo ba o tinanggihan? At para gawing konkreto yung puntong to, ginamit ng source si Hillel o Satanas bilang case study ng pagtanggi, di ba? Tama. Inilarawan siyang nilikha na maganda, matalino, perpekto sa simula. Pero nagkamali siya sa pag-iisip na yung mga katangiang yun ay galing sa sarili niya. Dito na pumapasok ang diskusyon tungkol sa kapalaluan o pride. Ito ang sentro ng kanyang pagbagsak ayon sa teksto. Naging mayabang si Hillel dahil sa ganda at talino na ipinagkaloob sa kanya. Nakalimutan niya raw na bago siya likhain, siya ay walang-walang pag-iral. Lahat ng meron siya ay regalo. Yun, regalo lang. Nang angkinin niya ang regalo bilang sarili niyang galing, doon nagsimula yung problema. Ginamit niya yung biyayang bigay ng Diyos para itaas yung sarili sa iba at yun yung naging ugat ng kanyang rebelyon. Isang kwento ng pagkalimutan sa pinagmulan. At may babala pa yung teksto na medyo tumatama sa kahit sinong tao ngayon, no? Oo. Sabi, sino mang nilalang na nag-iisip na ang kanilang mabubuting gawa o bunga ay sarili nilang galing at ginagamit ito para maramdaman na mas mataas sila sa iba, ay nasa parehong landas ni Hillel. Isang napapanahong babalayan kahit sa labas ng teolohiya. Oo, isang matinding babala laban sa spiritual pride. Ipinapaalala ng source na anumang mabuting bunga ay resulta lang ng biyaya ng Diyos. Ah, so yun lang yun. Kung wala yung biyayang iyon, wala tayong magagawa. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Sa sandaling sabihin mong, tingnan nyo ang bunga ko, ang galing ko, doon ka raw nadudulas sa parehong pagkakamali. Ang pagpili ay hindi lang sa pagitan ng mabuti at masama, kundi sa pagitan ng pagpapakumbaba at pagmamataas. So bumabalik na naman tayo sa pagpili. Ang krus ay hindi isang magic wand na otomatikong inaayos ang lahat. Hindi talaga. Isa itong alok, isang panukala, at kailangan pa ring may aktibong pagpili mula sa nilalang. Tumpak. Ang krus ay nag-aalok ng paraan para maging perpekto yung kalooban, pero para lang sa mga pumipiling tanggapin ang pag-ibig na kinakatawan nito.
At para sa mga aktibong pumipili na tanggihan ito, yung mga, ayon sa lengguwahe ng teksto, yumuyurak sa kanilang kapwa at ginagamit ang biyaya para sa sariling kasakiman, Sila yung sila yung itatapon sa tinatawag nitong dagat-dagatang apoy. Para malinaw, ito yung term ng source para sa final judgment o impyerno. So ang krus ay isang invitasyon, hindi isang sapilitang utos. May isa pang malakas na ideya dito na kailangan nating pag-usapan. Yung konsepto ng pagiging patas. Eto na. Sabi sa teksto, kinokontrol daw ng Diyos yung tindi ng tukso na dumarating sa bawat tao para laging sigurado na kaya itong lampasan. Dahil dito, walang sinuman ang pwedeng manisi sa environment nila, sa panahon kung kailan sila pinanganak o sa mga pagsubok na hinarap nila. Tinatanggal nito yung lahat ng external excuses. At dito na papasok yung pinaka-challenging at marahil pinaka-controversial na bahagi ng argumento. Okay? Dahil sa pagiging patas na to, sinasabi ng teksto na ang paghatol ng Diyos ay perpektong makatarungan. Lumilikha siya ng environment na akma sa kalikasan ng bawat kaluluwa. Ang isang tao na ang nature ay para sa buhay na walang hanggan ay pipiliin pa rin ito kahit gaano kahirap ang sitwasyon. At ang isang tao na ang nature ay para sa pagtanggi ay gagawin pa rin ito kahit gaano kadali ang buhay. Wow! Teka. Ibig sabihin, yung kalikasan o nature ng isang tao ay mas matimbang kaysa sa nurture o environment niya? Mukhang ganon. Kung si Hel-Hel ay ipinanganak na tao, sa ibang panahon, pareho pa rin ang magiging resulta? Ganon ba kadeterminado yung pananaw ng source na to? Ayon sa sulatin, oo. May isang napakalakas na quote dito. Sabi nito, kung si Hel-Hel ay ipinanganak na tao, maaaring maging Judas siya pero hindi siya magiging Pablo. Grabe! Napakatindi ng implikasyon niyan. Sinasabi nito na ang ating core nature ang nagdidikta ng ating huling pagpili. At para lalo pang patindihin, sinasabi ng teksto na itinalanan ng Diyos ang lahat ng pagpili ng lahat ng tao sa kanyang aklat bago pa man nila ito gawin. Wow! Ito na yung sukdulan ng argumento. Ang pagpili ay totoo at malaya, pero yung resulta nito ay alam na at nakasulat na. So, after all that, ano yung isang malaking ideya na pwede nating bitbitin mula rito? Kung lalagumin natin, parang sinasabi ng source na yung paunang kaalaman ng Diyos ay hindi isang script na pinipilit niya sa ating sundin. Tama! Sa halip, ito yung ultimate spoiler alert sa isang pelikula kung saan tayo mismo ang gumaganap at pumipili pa rin ng ating mga linya. Alam niyang ipagkakanulu siya ni Judas, pero ang pagpili na gawin yon ay kay Judas pa rin. Mahusay na paglalagom yan at yung krus ang ilalagay sa pinakasentro ng lahat. Hindi lang bilang gamot sa kasalanan, kundi bilang ang mismong mekanismo na nagbibigay daan sa isang nilalang na gawin ang pinakamahalagang pagpili sa lahat. Ang piliin ng pag-ibig na nag-aali ng sarili kaysa sa kasakiman na nag-aangat sa sarili. Ito ang nagbibigay ng pagkakataon para ang free will natin ay kusang loob na umayon sa kalooban ng Diyos. Grabe. Maraming iniiwang paliisipan to para pag-isipan. Napakaraming konsepto na kailangang nguyain ng paulit-ulit para lubusang maintindihan. Oo naman. At heto ang isang huling ideya na maari mong pag-isipan na nakabatay sa lahat ng napag-usapan natin. Sige. Kung ang bawat pagpili ay alam na at nakatala na, at ang bawat sitwasyon sa buhay ay perpektong iniyakma para sa kalikasan ng bawat tao, ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa mismong layunin ng karanasan natin dito sa lupa? Bakit kailangan pang patakbuhin yung simulation, kumbaga, kung alam na pala ang resulta?